Guys, mukhang mahina si Tasha, guys. Kain. Hi guys. Yan, hindi po masyadong amazing ating buhay. At may problema po tayo kay Tasha. Ilang araw na po kasi siyang nagtatae and mahina. So, nakapagturok na po tayo ng antibiotic. And then kahapon po ay pinurga natin siya kasi hindi pa rin nakukuha sa antibiotic. So, pinurga po natin sila. Unfortunately ngayon po ay hindi siya makatayo na. So, kumakain siya. Nung nakita niyo naman, kumakain po siya. Kaya lang hindi na makatayo guys. Ganyan na lang siya. Yeah, kahapon po ay nakapaglalakad pa siya. Nakagala nga lang sila dito. Ngayon pong umaga, hindi siya makatayo na. Yan, so nag-deteriorate po ang kanyang kalagayan. Pero kumakain pa naman siya. Ayan. So, ito ang binigay natin guys. Kung kayo po ay familiar dito, Paragus grass. Ito po kasi ay medicinal grass. So marami po siyang napapagaling na sakit, anti-inflammatory at marami pa pong iba. So ito po, sinusubukan po natin itong ipakain sa kanya muna ngayon. Ayan. And then mamaya po ay tuturukan ko uli siya ng antibiotic. Ayan. Tingnan natin, sana naman ay makarecover. Ayan o. Inilagay ko lang muna siya rito sa labas kasi makasama niya andun na sinuga natin sa labas. Pero mamaya ipapasok ko sa kulungan. Lilinisin ko lang yung kanyang dumi kasi nagkalat siya ng dumi doon sa kanilang kulungan, basa. So lilinisin muna natin, then yan, nilagay muna natin siya rito. Hindi siya makatayo guys parang hinang-hina siya. Ayan, pero yun nga, ang maganda po ay kumakain pa rin siya. So there's still hope kasi pagka hindi na kumakain ng kambing, medyo posible na po siyang mahabol pagka ganon. Pero si Tasha naman po ay at least kumakain pa po. Yan, ito nga, sinusubukan po natin yung Paragus grass. Ito nanguha ako. Yan, marami pa. Yan, dyan kasi sa may labasan may mga tumutubong Paragus grass dyan. So yan. Ito guys, makita ko yung kanyang pupo para sabay linis na rin. Ayan guys, so ito yung kanilang kulungan. Ayan, ito yung kanyang pupo. Basa. Basang-basa. And ayun yung pupo ni Bambi ay butil-butil. So okay yung kay Bambi. Yan, yung isang araw pala ako nagpurga guys, kahapon. Hindi pala kahapon, yung isang araw pa yon. And then kahapon ay okay naman sila. Nakagala nga sila dito. Pati siya ay naglalakad pa naman. Ang dami nga niya nakain kahapon. And then nagulat lang ako ngayon. At yun nga, hindi na siya makatayo. Ayan, and then nagtatain na naman. So gagawin ko mamaya nga, ituturukan ko ulit siya ng antibiotic. Mamaya papakita ko anong gamot ang ginagamit ko. Yan, so ito ay lilinisin ko muna. Yan, wawalisin lang naman natin yan para maibalik natin siya mamaya. Ito, update ko kayo doon sa kanyang mga kasama na nasa labas. Ano, kain ka muna dyan ha. Ayun na, halos maubos na niya guys. So yan, mamaya bibigyan ko pa. At least ay kumakain. Ayan, and Paragus nga yan. Sana makatulong yung Paragus grass. Ayan, so ito nilalabas ko kasi sila. Pero siya ay ilang araw ko nang hindi nilalabas siya. Nandito lang siya sa loob ng bakuran. Yung mga kasama lang niya ang nasa labas. Ayan. So ito po. Ayan po sila Bambi. Ayan. Bambi. And si Tisay at si Mengmeng. Ayan. Okay naman sila. And si Dagul. Ayun sa dulo. Ayan. Si Dagul. Ayan. So yun po sila. So okay naman sila. Ito lang si Tasha ang nagkaroon ng problema. Yan, balikan natin si Tasha.
Kamusta na? Kamusta na? Pa. Well, ha? Marami pa doon sa labas. Kukuha pa tayo mamaya. Ayan. Hindi naman siya bloated, guys. Ayun, kinakapa ko yung kanyang tiyan. Hindi naman, normal naman. Yan, isa rin po kasi sa nagiging problema ng kambing yung pagiging bloated niya. Ayan, pero siya ay okay naman. Ayan. Isa po ito sa yung pinakamahirap na sitwasyon sa pag-aalaga ng hayop, guys. Lalo na nagbigay na tayo ng gamot, nagpurga na tayo, and ito may problema pa rin. So, napakahirap din po kasing i-diagnose nung problema talaga nila. Kasi nga, hindi natin sila nakakausap eh. Hindi nila nasasabi kung ano ba yung masakit sa kanila, kung ano nararamdaman nila. Basta yan, nakikita na lang natin silang ganyan. So tayo po ay hindi rin natin alam kung ano ba talaga ang problema nila. So ang magagawa lang na po natin, yun nga, magbigay tayo ng antibiotic. And then sa ganitong kaso na matagal na po nagtatae, na nagbigay na tayo ng antibiotic, ay pwede natin purgahin. Kasi base po sa experience ko, isa po sa dahilan ng pagtatae yung bulate. Lalo-lalo na kung nabigyan na siya ng antibiotic at ganun pa rin. Kaya lang napurga na siya, ito medyo nag-deteriorate ang kanyang kalagayan. Pero yan, hoping ako na makarecover kasi kumakain naman siya. Kaya lang napakahirap po talaga na yun nga, hindi natin alam kung ano nagiging problema niya. Ito ay magwa 1 week na siyang matamlay kasi, guys. Mag-going 1 week na siyang nagkakaroon ng problema. Hindi ko lang po na-feature gawa nung nabibisi tayo sa ating mga manok. And hoping naman ako na makaka-recover siya dahil sa mga binibigay natin medication. Kaya lang ito, nag-deteriorate po. Nag-deteriorate ang kanyang kalagayan. Ayan. Medyo stressful, guys, yung ganito. Kasi yung ganitong hindi na siya makatayo, medyo alarming kasi yan eh. Medyo alarming na po yung ganyan na hindi na makatayo. Ibig sabihin ay medyo grabe po yung kanya nararamdaman. Yan. Kasi kahit itayo ko siya, guys, parang walang lakas yung kanya mga paa. Lupaypay. Ganun po ang nangyari kay Tasha. Ayan. So yan, lilinisin ko muna yung kulungan, guys, and then bibili ako ng antibiotic ulit para makita nyo kung ano ginagamit ko. And then tuturukan natin si Tasha mamaya. Yan. Sige, kain ka muna dyan, ha. At ako itatakbo lang, hindi pa naman siguro uulan. Medyo makulimlim. Hindi, papasok ko na lang muna, guys, bago tayo bumili ng gamot. Baka abutan siya ng ulan. So yan, linisin ko muna yung kulungan para may akit siya ron. Linisin muna natin. Sandali lang naman to. Ayan. Akit ko muna siya para makalista at makabili ng gamot. Ito ka muna sa taas, ha. Baka umulan eh. Bili lang ako gamot mo, ha. Ayan, guys, oh. So, hindi talaga siya makatayo, oh. Ayan. Ganyan lang siya. Ayan, dadali natin yung damo dyan. Ito yung damo mo. Gawin mo na sapin itong sako. Gawin natin sapin. Ito yung grass mo. Kain ka lang dyan, ha. Bibili akong gamot. So, ayan, guys, bago tayo umalis. Ayan, ganyan lang siya.
nakatiklop lang yung kanyang mga paa, hindi niya may angat yung kanyang katawan. Yan, pero at least ay kumakain pa rin. So yan. Mamaya pag naubos itong Paragus grass, kukuha pa ako. Yan, dyan lang naman sa may tapat ng ating farm guys. Tatawid lang. Buti nga't may mga tumutubong ganyan dyan. Yan. Ito guys, subok na rin naman itong Paragus grass. Talagang mabisa po ito. Ito rin po pinagagamot namin sa aming mga aso pag may mga masama ang pakiramdam, hindi kumakain. Inilalaga po namin yan at yan po ang pinaiinom namin sa aming mga aso. Okay naman at tumatalab naman. Ayan, yan po, si Tasha. Ano Tasha? Huwag kang bibigay Huwag kang bibigay Yan, hindi bibigay yan guys. At gagawin kong lahat na makakaya para po maagapan natin yung nagiging problema niya. Ayan. Yan tara guys, hindi ako lang pala. So babalik ako mamaya guys, bibili lang muna ako ng gamot and then mamaya papakita ko sa inyo yung pagtuturok natin ng antibiotic sa kanya. Yan. Nakabalik na tayo. Nakabili tayo ng antibiotic. So ginawa ko, iniba ko. Ang binili natin ay Penmycin. Ayan. Penmycin guys. Ito po ay procaine, benzyl penicillin, dihydrostreptomycin, probenecid. Ayan, antibiotic guys. Iniba ko. Yung una po yung ginamit natin, yung pangalawang araw niya na nagtatae, tinurukan po natin siya ng Robiban-Strep. Itong ginamit natin, Robiban-Strep. Ito po ay procaine, benzyl penicillin, potassium at streptomycin as sulfate. Ayan siya. Ito po yung unang ginamit natin. 3 days po natin siyang ginamitan nito. Ayan, yung dosage guys, sa mga nagtatanong, marami kasi nagtatanong sa akin kung anong dosage. Depende po yun sa bigat at laki ng inyong tuturukan. So nandito naman po, may table po yan ng dosage. So magbabase lang kayo sa box and doon sa bigat po ng inyong alaga. Ayan, so ito ang gagamitin natin ngayon sa kanya. Para maiba naman kasi ito na yung ginamit natin nung una and yet bumalik pa rin. Nag-okay siya, nawala yung pagtatay niya, kaya lang yung kanyang panghihina ay nandun pa rin and then ngayon ay nagtatay na naman siya, kaya babaguhin natin, gagamitan naman natin siya nito, Penmycin ang ibabanat natin. Yan. Yan. Ito po sa mga hindi familiar, ito po ang itsura ng Penmycin. Ito rin po ang itsura ng Robiban-Strep. Parehas po na may powder at may distilled water. So ito ay paghahaluin nyo, saka nyo i-inject sa inyong alaga. So itong distilled water, gamit po yung hiringgilya, ay sasali natin dito sa powder. Yan, powder yan guys. Yan, powder yan. And then ito yung distilled water niya. Yan. So gamit pong hiringgilya ay sasali natin yung distilled water. Yan. Siya nga pala guys, ma-share ko lang din. So yun nga, sa ikalawang araw ay nagturok tayo ng Robiban-Strep 3 days. And then stop. Nag-okay naman siya, nawala yung kanyang pagtatae. Then, yung panghihina niya ay nandun pa rin. So, ginawa natin ay pinalipas lang muna natin ng mga ilang araw. Parang sa ika-5th day po ng kanyang kondisyon na gano'n ay saka tayo nagpurga. Nung nakarang araw nga, nagpurga tayo ng fenbendazole. Yan, fenbendazole kasi hindi ko kasi alam kung nasampahan siya ni Dagul accidentally or para maging sigurado tayo, fenbendazole ang ginamit ko kasi nakakasama niya si Dagul Hindi natin alam kung may sampa siya o wala. So yun, fenbendazole nga pala guys, doon sa mga sa hindi pamilyar, yung po ay pamurga na po pwede sa buntis, fenbendazole. And then yung albendazole, yung po yung isa na hindi po pwede sa buntis. Pareho pong pampurga. Yan. And then, yun nga po,
Another one, bukod po sa antibiotic na ibinibigay natin, nakadalawang dosage din po siya ng vitamins B12. Ayan, binigyan din po natin ng vitamins B12, multivitamins at B12. Sinabay natin parang sa ika-3 araw po ng antibiotic ay nagbigay tayo nun. Then after 2 days, nagbigay ulit tayo ng vitamins. So yun po yung mga procedure na ginawa natin sa kanya. And then ito naman ngayon ang gagawin natin sa kanya kasi medyo grabe po ang sitwasyon, ang kanyang kondisyon. Kaya nagbago tayo ng antibiotic din. Ayan. Yun po ang isang technique guys sa paggagamot ng hayop. Pagka yung unang antibiotic or gamot na ginamit mo ay hindi naging effective, dapat mong baguhin. Yan. Para iba ang epekto. Kumbaga, ibang approach naman ang gagawin natin. Yan o. Yan guys. Ito na isali na natin. Pak. Ito importante ay na shake na mabuti to guys. Para fully dissolve yung gamot. Yan. So, i-shake lang natin na matagal bago natin i-inject kay Tasha. So, yan dissolve na siya. So, dissolve na siya. Kung makita nyo ay yan, dissolve na yung powder. So, ito, inject na natin. Ang dosage pong ginagawa ko ay 1 ml for every 10 kilogram body weight ng ating alaga. So, si Tasha po, more or less siguro gagawin nila natin nasa 20 kilos, maaaring sumobra, pero okay lang yan. So, ituturo ko po natin siya ng 2 ml. Yan, 2 ml. And, ito, pinapalitan ko yung karayom guys. Kasi, yung karayom nito, ayan kita nyo. Masyadong mahaba yung karayom. So, ito, bukod dito ay bumibili pa ako ng pangmanok. Ito yung pangmanok na 1 ml. Kasi, ayan maiksi yung karayom niya, mas maiksi. So, mas madali po siyang tansyahin. Ito kasi, baka sumobra tayo, umabot ng buto. Kawawa naman si Tasha. Papalitan natin yung karayom. Yan. Yan. Ito pa rin yun. Pinalitan lang natin yung karayom. Yan. Make sure na maigpit. Kasi during ng pag-injection, minsan nagpa-pop out yan Kaya kailangan yung karayom maigpit. Ayan. So 2 ml guys, 2 ml. So, ito ay 5 ml na pang-injection. Kukuha lang tayo ng 2 ml. Make sure na walang bula. Yan. So, pitik-pitik lang yan. Para matagal yung bula. And then, palabasin mo ng konti. Yan. Ayos. Yan. Tuturok tayo na guys. Ayan. Ayan. Guys, mukhang mahina si Tasha guys. Ito na ako magtuturok sa guys, sa kanyang hita. Yan. Yan, puro pupo. Yan. Dito tayo nagturok sa hita guys, malaman. Hita, pwede naman yun Intramuscular naman yung gamot na yan. Then kailangan ma-massage, yan, puro tayo na ako.
Pero okay lang yan, ganyan talaga. Basta mahal natin ating mga alaga, hindi tayo mandidiri. Ayan. Ayan, dito sa hita tayo tumira guys. At dito ayaw pumasok eh. Dito natin na naiturok. Ayan. Balik na ko. No. Ayan guys, painumin natin. Ito po ay molasses at asin. Ayan. Ano ka? Yan. Marami. Yan, molasses po at asin yan na nilagay natin sa tubig. Yan. Medyo hindi magandang lagay guys. Hinang-hina. Lupay-pay na lupay-pay talaga. Nakita niyo kanina yung tinurukan natin halos hindi makaiyak. Ganun po siya kahina. Ayan. And then ito nagpupuna naman oh. Nagpupuna naman siya. Yun lang naman po magagawa natin. Ayun, nakapagturok tayo ng gamot ngayon. And ito, pinapainom natin siya. Ay mo na. Sige, mamaya na ulit. Ayan guys, ito po. So yung pong ating sitwasyon ngayon kay Tasha. I'm still hoping na makarecover at hindi mamatay. Pero expect din yung worst kasi medyo hindi maganda lagay niya. Yan, pero at least ginawa natin yung ating magagawa. The rest is up to God. Kung talagang mawawala wala tayong magagawa. So yun po isang side. Yun po isang downside ng ang hanap buhay nyo ay livestock. Yan. Kasi lagi ko sinasabi, hindi po natin hawak ang kanilang buhay. Yan. So ang magagawa lang po natin, ibigay natin yung medication na kailangan nila, yung pag-aalaga, and yun nga, hanggang doon lang magagawa natin. Kung mawawala ay mawawala. Yan talaga. Pero sana makarecover. Napakagandang kambing pa naman ito at mabait. Ayan, so update ko na lang kayo guys kung ano pong mangyayari. So maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga solid kabokal, sa mga silent viewers, maraming salamat po. Ayan, so hanggang dito lang po. Thank you po. Amazing na buhay.